Ito po ang linggo ng Limitless God Church Hard Lunch. Ito po ang papasimulan nating gawain ng Panginoon dito sa lugar natin sa Antipolo, ang Limitless God Church Hard Lunch. Pero bago yan, tayo po muna ay manalangin. Lord, we honor you, God, sa oras na ito. Dalangin ko, ang salita ay mahayag ng tama, maunawa ng bawat isang narito ang mensaheng ito, Lord God. Hindi lang basta ito napapakinggan, kundi may pamuhay at maranasan ito, Panginoon. Marami pong salamat. We welcome your presence, Holy Spirit. Let your anointing continue to flow. Be upon us, Holy Spirit. Give us understanding as I share your word. In Jesus' name. Amen. Amen. Ang ating pong teksto hango sa 1 Samuel. Kung meron po kayong Bible, you can join with me. 1 Samuel chapter 14, verses 1 to 14. 1 Samuel chapter 14, verses 1 to 14. Ito po sinasabi. One day, Jonathan, son of Saul, said to his young armor-bearer, "Come, let's go over the Philistines' outposts on the other side." But he did not tell his father. Saul was staying on the outskirts of Gibeah, under a pomegranate tree in Migron. With him were about 600 men, among whom was Ahijah, who was wearing a ephod. He was a son of Ichabod's brother Ahitob, son of Phinehas, the son of Eli, the Lord's priest in Shiloh. No one was aware that Jonathan had left. Verse 4, one each side of the pass that Jonathan intended to cross to reach the Philistine outpost was a cliff. One was called Bozez and the other Senet. One cliff stood to the north towards Michmash and the other to the south toward Geba. Jonathan said to his young armor-bearer, "Come, let's go over to the outposts of those uncircumcised men. Perhaps the Lord will act in our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. Do all that you have in mind." His armor-bearer said, "Go ahead, I am with you, heart and soul." Verse 8, Jonathan said, "Come on then, we will cross over towards them and let them see us. If they say to us, 'Wait there until we come to you,' we will stay where we are and not go up to them. But if they say, 'Come up to us,' we will climb up, because that will be our sign that the Lord has given them into our hands." Verse 11, so both of them showed themselves to the Philistines' outposts. "Look," said the Philistines, "the Hebrews are crawling out of the holes they were hiding in." The man of the outpost shouted to Jonathan and his armor-bearer, "Come up to us and we'll teach you a lesson." So Jonathan said to his armor-bearer, "Climb up after me. The Lord has given them into the land of Israel." In verse 13, Jonathan climbed up using his hand and feet, and his armor-bearer right behind him. The Philistines fell before Jonathan, and his armor-bearer followed and killed behind him. In the first attack, Jonathan and his armor-bearer killed some 20 men in an area about half of RC. Ang ating pong pamagat ng ating pag-usapan, ng ating mensahe ngayong umaga ay pinamagatan kong Destiny Helpers. Destiny Helpers. Yan. 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 Destiny Helpers. Yan. Ayun. Nag-stuck. Yan. Saglit lang po. Nag-stuck siya. Yan. Destiny Helpers. Okay na. Ano po ba ang Destiny Helpers, no? What is a Destiny Helpers? People who are supernaturally and strategically assigned to help fulfill your prophetic destiny here on earth.
ito po yung tao na kung saan ay magiging katuwang mo, no? Sa gawain upang i-advance yung kingdom ng Panginoon, no? Para, halimbawa, ako po, bilang pastor, hindi ko, merong prophetic destiny, merong plano si God na kailangan kong i-fulfill, no? Kaso lang, kung ako lang mag-isa, hindi ko kakayanin. Hindi ko kakayanin. Kaya, kailangan ko ng katuwang. No? Parang ganito lang yun, no? Kapag ang isang tao ay nakasama mo, at yun ay tinalaga ng Panginoon na makatuwang mo sa gawain, o kahit di lang sa church, kahit sa trabaho, no? Sa kumpanya, ikaw ang boss, tapos may mga tao ka. Yung mga taong yun, naniniwala sa sinasabi mo, no? Bilang boss. At gagawin nila kung ano yung sinasabi ng boss para ma-fulfill yung magandang plano ng boss sa kanilang kumpanya. Sila yung makakatuwang, no? Sila yung makakatulong sa hanap buhay para lumago. Ganun din sa church para dumami ang mga tao at marami pang maipanalo sa Panginoon. Okay? Yan. Ano pa? Ano pa sinasabi? Next. God is our helper. No? God is our helper. God is our helper, but God also uses people to help us. No? Ang sabi doon, behold, God is my helper, and the Lord is an upholder of my life. Siyempre po, walang ibang makakatuwang sa ating buhay kundi, no, ang Panginoon. Pero napakalaga na susunod. Sabi doon, two are better than one, no? Two are better than one because they have a good return for their labor. Napakalaga na merong kang katuwang upang maisakatuparan yung magandang plano ng Panginoon sa buhay mo. At napakalaga na maunawaan natin ito na merong inilalaan, no? Inilalaan ng Panginoon sa bawat isa para makatuwang niya sa kanyang hanap buhay o maisakatuparan yung prophetic destiny ng Panginoon sa kanyang buhay. At meron mga ilang sample dito, no? Some destiny helpers in the Bible. Example, si Joshua to Moses. Si Moses, ang naging prophetic destiny niya sa mga Israelites, ilabas yung mga Israelites, no, sa Egypt. Dahil ilang taon na silang alipin ito, no? Nakakaranas sila ng kahirapan at iba pa. At si Moses ang ginamit ng Panginoon, no? Alam naman natin ng history, madalas nakikita natin, napapanood natin pag mahal na araw, di ba, yung 10 Commandments, kung saan umexit sila. Pero hindi mabilis yung pag-exit. Marami munang plague na pinadala ng Panginoon sa Egypt para mapuwersang palayasin o palisin ng Pharaoh, yung mga Israelites, no, sa leadership ni Moses. Hanggang sa dumating sila sa Red Sea, no? Hinati yung Red Sea para makatawid sila dahil merong pangako ang Panginoon sa kanila, no? Doon sa Promised Land, merong nakalaan na lupa na Promised Land para sa kanila. Pero dahil sa mahabang paglalakbay nila for more than 40 years, no, na nasa disyerto, si Moses hindi niya na nakita yung Promised Land. Natanaw na lang niya. So para ma-fulfill yung prophetic destiny ng Panginoon doon kay Moses na may madala yung Israelites doon sa Promised Land kasi tumanda na si Moses. Marami kasing, kaya sila tumagal na supposedly ilang araw lang yun, 3 araw lang kung tutusin, o ilang araw lang. Pero tumagal sila ng 40 years. Siyempre, ang hirap sa disyerto, no? Pero God provides their needs, no? Yung pagkain, may pugo, may bread of manna, o yung bread from heaven, yung manna, yun ang kinakain nila doon. Tapos
provided ng water. Pero dumating ang panahon na sila yung nag-complain sa simpleng hirap lang, no? Sinasabi nila, buti pa sa Egypt, doon na lang kami. Meron dong sibuyas, dito wala. No? Madalas, kaya na hindi na pupulfill minsan yung prophetic destiny ng Panginoon sa atin, we complain. Tanong mo katabi mo, nagko-complain ka ba? Yan, nainitan ako dito. Sige muna po. Yan. Iyan, buti na lang may cabinet yung bagong pulpito natin, oh. May Jesus pa, oh. Thank you po. Ingatan nyo ito, mahal ito. Iyan, no? So, para ma-fulfill yung prophetic destiny ni God kay Moses, kailangan ng Joshua. Sabihin nga natin, Joshua. Uy! May Joshua. At least isa lang, no? Mayroon pag 2. Bawal yun. Ayun, kailangan ng Joshua para may pagpatuloy yung paglakbay ng mga Israelites doon sa Promised Land. Kasi tumanda na si Moses at natanaw na lang niya yung palang Promised Land pero hindi niya natuntungan ng kanyang paa. At para ma-fulfill yun, kailangan ng destiny helpers. At yun na nga si Joshua. Kung si Moses nahati ang Red Sea, si Joshua nahati ang Jordan River. No? At yun, napuntahan nila yung Promised Land. Ganon din si David to King Saul. Alam naman natin history nito. May kalaban ng mga Israelites noon na Philistine, no? Na kung saan meron isang napakalaking tao, higante, no? Walang makapatay, no? Walang makapatay doon sa taong ito. Kaso lang, may isang bata, si David. Bata lang to. Mag-aalaga lang ng tupa. No? At taga-tugtog lang ng lyre. Doon sa kay King Saul. Pero, walang makapatay na sundalo na mga Israelites dito doon kay Goliath. Pero kailangan nga ng destiny helpers. Dumating ang destiny helpers na si David. At yun, alam naman natin story, kumuha ng tirador. At yun, natamaan ng bato sa forehead itong si Goliath at namatay. Kung walang destiny helpers na King David, siguro tapos na ang history ng mga Israelites during the time ni King Saul. Kaya kailangan natin ng katuwang para maisakatuparan ng Panginoon yung prophetic destiny niya doon sa bawat taong naka-assign, o sa mga taong nasainan niya na lakaran dito sa mundong ito, yung tinatawag na prophetic destiny. To fulfill the prophetic destiny, we need a destiny helpers. No? Example, no? Isa pang example. Yung 12 disciples at si Jesus. Si Jesus, ilang taon siya nag-ministry dito sa lupa? 3 years lang. 30 years siyang naging karpintero, tumutulong sa nanay at tatay. Pero after nung 31, 32, 33 years old niya, nag-ministry siya. No? Nagpagaling ng mga may sakit, nangaral, no? Nagpalayas ng masasamang espiritu. Pero yun nga, alam naman natin yung history. May mga nagalit sa kanya, kaya siya ay pinapatay, no? Pinapako sa krus hanggang sa mamatay. So, para ma-fulfill yung prophetic destiny ni Jesus, kailangan niya ng 12 disciples. At yun na nga po, mababasa natin itong story ng 12 disciples na ito sa Book of Acts, na kung saan, bago umakyat si Jesus sa heaven at umupo sa kanan ng Ama, ibinigay niya ang banal na spirito sa mga disipulong ito. At nung matanggap nila yung kapangyarihan ng banal na spirito, no? Nung nagsalita sila sa iba't ibang wika at may nakita silang mga apoy sa ulunan ng mga disipulo, doon nagsimulang mangaral itong 12 disipulong ito na naging 11 na nga lang dahil yung isa nahudas pa, no? Nahudas pa siya.
Yan. Kaya siya yung nagbigti. Siya yung nagbenta kay Jesus. Alam naman natin yan, si Judas, no? Kaya huwag kayong magpapangalan sa inyong mga anak ng Judas. Yan. No? Kasi minsan yung pangalan, yun ang prophetic destiny niya, no? Yung ano yung pangalang dinadala. No? Hanggang sa yun na nga, sa biyaya ng Panginoon, itong 12 disciples na ito na may pumalit kay Judas, at yun na nga si Saul yun. Si Saul na naging Paul. No? Pero may dinagdag sa kanila, pero hindi naman talaga siya yung pang-12. At ang dapat na pang-12, ayon si Saul na naging Paul. At ipinangaral ang salita ng Diyos at maraming nakakilala hanggang kasapanahunan natin. Hindi man tayo nakakabahagi doon sa lugar nila kung saan ipinangaral ang salita ng Panginoon hanggang dito sa atin. No? Bakit na fulfill yung prophetic destiny ni Jesus? Dahil sa destiny helpers ng mga disciples. No? Ganun din po ito, no? Itong church na ito. Kung wala yung mga kasama ko noon pa, no? Kagaya ni Kuya Don, yan yung mga pioneering ko. Ewan ko kung mapupulfill ko ito, nung prophetic destiny ko. Even though na-receive ko yung calling, October 30, 1995, Ray, magpastor ka. Sabi ng Panginoong Isus sa akin, nung marinig ko yun, so yun yung prophetic destiny ko, dinilakaran ko naman. Dinala ako dito sa Antipolo, wala akong kakilala. So naghanap ako ng mga tao, nagbabahay-bahay. Tapos biglang, yun, may dumating. No? Ng mga tao. No? Kagaya ni Kuya Don, ang nanatiling pioneering ng church na ito. Destiny helpers ko siya. To fulfill yung prophetic destiny ko, to Limitless God Church. No? Kapag umaalis po ako noon, pupunta akong ibang lugar, si Kuya Don ang pinamamaalaan ko mag-preach sa pulpito. No? Nagpipreach lang siya noon kapag wala ako. Ngayon, kahit nandito na ako, no? Pwede na. Ayan, prophetic destiny. Ito yung destiny helper ko. And then, the rest are history. Dumating kayo, no? Ito mga Limitless God Church, no? Kung hindi dumating sila Jobit doon, siguro andun pa rin ako. Beatbox, naka-lapel. Ako na, pati worship leading. Kung hindi dumating si Berna o sino man, no? Nakaganon pa rin ako siguro. No? Nakalapel pa ako, tapos may buntot. Habang ganun, kakabit ko sa amplifier. Wala pang wireless nun eh. Hindi ko pa alam eh. No? Wala pang budget nun. No? Paano kung hindi sila dumating? No? Yung San Juan Brothers. No? Kasama na si Kuya Ryan, no? Si Pastor Ryan, na nagpapalo ng drums. What if siguro nandun pa rin tayo sa acapella. No? Tapos okay, nagbi-beatbox pa rin ako hanggang dumating sila as a destiny helper para maging maayos yung ating praise team. Tapos, nagka-pandemya. Mga walang alam kami sa ibang di ko gano'ng kaalam ang internet. Pero buti na lang may dumating, no? Si Pastor Ella. No? Tapos, pinag-aralan nila kung paano ba, Kuya Jobit, no? Paano ba sa internet? Dahil walang church. So, ngayon, kaya nandito tayo, kayo mga nasa live, no? May mga destiny helpers din tayo, nasa UK, nasa Indonesia, o nasa Mindanao, no? Na mga limitless members po natin yan. Kagaya din sila Ate Beth, Kuya Boy. No? Nanatili din sila. What if hindi rin sila dumating sa church na ito? Siguro ako rin yung maglalagay pa rin ng juice. Pero maglalagay ng communion. Destiny helper sila eh. Po ba?
What if di rin dumating si Ate Gigi? Ako na naman nagko-compute ng ano. Tithes and offering. Na hindi naman dapat. Pero through her, no? Yung anointing na Panginoon dumaloy. Kaya, naging kaya nating mag-independent sa biyaya ni Lord. No? Akala ko ako lang yung pastor dito. Pero buti na lang, dahil nga may prophetic destiny at the same time, destiny helpers, dumating, may mga magpapastor, Pastor Ryan. Nawala ito minsan, pero bumalik. Talagang dito yan. Kasi nga, destiny helpers natin. Pastor Ella, no? Oh. Sa Mindanao, no? Pastor Jurley. Nag-prophetic destiny na, nag-prophetic declaration na nga siya, prophetic gesture, nakalagay na nga rin sa ID niya mismo. Kahit hindi pa siya pastor, pero dineclare niya. Oh, malay mo si Vince, no? Kasi may ID na eh. May ID. Destiny helpers ko rin yan, no? Si Vince. Kung di dumating si Vince, walang talya, di ba? Siguro wala rin sila dito ngayon, no? Oh. Sila Kuya Milton, sila Ate Pau, umikot sa iba't ibang church, pero sabi nila, balik tayo dun. Destiny helper sila. Si Ate Rian, no? Kasama pa niya mga kapatid niya nung araw, no? Pero nanatili siya kahit siya na lang mag-isa. No? Paano kung wala din si Ate Rian? Kung wala si Kuya Job, o yan, wala mag-ooperate. O, tech girl. Kasi yung naturuan ni Kuya Job, hindi nagpatuloy. Sayang. Pero buti na lang. Kahit po, yung mga bago ngayon na ninong at ninang, no, ni Skyler, malay nyo, baka yung prophetic destiny or prophetic destiny nyo in church, then destiny helpers pala kayo. Kagaya ni Charlotte, oh. Kabataan ito noon, dito po yan. Tapos nagbabalik, may asawa na, may anak na. Malay nyo, di ba? Si Kuya Arnold, oh, pinag-pray lang natin yan. Oh, ito, gumaling. Walang sa biyaya ni Lord. Malay nyo. No? Si Kuya Matt. No? Si Ate Jaja. Siguro kung di sila nakilala namin, andun lang kami forever siguro sa Robinson Homes Subdivision. Hindi kami nandito sa lugar na magandang lugar. Destiny helpers din sila. Pumayag sila na upahan natin ito. Bakit? Kasi napakalaga po na meron destiny helpers para ma-fulfill yung magandang plano ng Panginoon sa'yo. Kagaya ng armor bearer at si Jonathan. Ano po ba yung karakteristik, no? Ng isang destiny helpers. Base dito sa si Jonathan. Sino ba si Jonathan? Anak siya ni Saul, King Saul. Na matalik na kaibigan nino ni David. Yan yun. At si Jonathan, merong armor bearer, tagadala ng armor niya. Siguro sunod yun kung saan siya. No? Pero ang napakagandang katangian ng armor bearer na ito o yung destiny helper ni Jonathan ay, number 1, willing to go where his leader is. No? Ang sabi niya, come! Sabi ni Jonathan, come, let's go over the Philistines outpost on the other side. Pagkasabi niya lang ganun, sunod naman siya. So pwede rin mo itong i-apply kung kayo ay isa kang boss sa kumpanya.
O ano ba tawag doon? TL ba ang tawag doon? Team leader. True love. O tululaway. Or ikaw yung pinaka-manager. No? O kaya CEO. No? Sa pagtingin ng isang empleyado, ito pwede mo magamit. Willing to go by itong taong ito. Pag sinabi ko, punta tayo ng tingnan natin, yung possible na pwede magkaroon tayo ng business doon sa ibang lugar. Sige boss, punta ako boss, sama ko. Pag ganun yung attitude ng taong ito, yun possible, destiny helper mo yun. No? Destiny helpers mo yun. Willing to go where his leader is. Parang ano po, kagaya po nito. Akala ko ako lang mag-isang aalisin. What if ako lang mag-isa, walang destiny helpers, hindi ko kaya. Kaya salamat po sa Limitless God Church people. Salamat po. Kayo ay nagpatuloy na tulungan si Pastor Ray na ma-fulfill yung prophetic destiny ng pastor na ito. At kung ano man yung success ng inyong pastor, siya rin success ninyo. At yun ang pangarap ko, bawat isa sa atin na miyembro ng Limitless God Church, may malalim na pagkakilala sa Panginoon, nananagana at nagpapatuloy kay Jesus. Kahit what if, wala na ako, 50 anyos na ako. No, halimbawa lang, I pray, merong magpapatuloy nitong church na ito. No? Ang mahirap yung yung isang kilalang born again church na napakalaki din noon, nasa Channel 7 pa nga. Corpus Christi ang pangalan ng grupo nila. Ang founder nila si Ronald Remy. Mas nauna pa yun sa mga JIL before, no? Campus din ang pinepenetrate nilang abutin, no? Sa Panginoon. Kaso lang namatay yung leader. Walang destiny helper para maipagpatuloy yung church. Wala. Punta na lang yung Corpus Christi, kumalat na lang sa iba't ibang lugar. Nagpunta sa Bread of Life, nagpunta doon sa ibang born again, nagtayo na lang, ganyan. I hope and pray, no? Maging kagaya tayo ni Jesus din, no? Ang prayer ko, nung mawala na si Jesus, may nagpatuloy na 12. Kaya ang prayer ko, kahit ngayon lang, Lord, kahit yun lang pangarap ko, 12 tribes na church, no, sa iba't ibang lugar. Merong 12 mga magpapastor. No? Ilan kami ngayon? 4? O ilan pa? Kulang pa. 8 pa. Baka pwede na yan, yung mga taga-Angono. Baka pwede naman yan, yung mga taga-Taytay. O, yung mga taga, ano pa? Kainta, o. Malay nyo, no? May 12 tribes tayo dyan. So, yun po yung una, no? Na character ng isang, destiny helpers, willing to go where his leader is. And I believe, kaya nga kayo sumama siguro sa akin. Willing to go kami, Pastor. No? Kaya ito, naging nilalakaran natin. Pangalawa, believing in the leader's vision and plans. No? Sabi diyan, one each side of the pass that Jonathan intended to cross to reach the Philistine outpost of the cliff. One was called Bozez and the other Asene. One cliff stood to the north towards Mismash and the other in the south of Geba. No? Kumbaga, kung ano yung vision o yung pinaplano ng leader. No? Sabi nga sa verse 6, Jonathan said, go to his young armor bearer, come, let's go to the other outpost. Yun ang vision ko, no? I hope and pray na may sakatuparan natin to, magkaroon tayo ng planning session na isakatuparan yung tayo ng vision. Kasi pag ang isang vision lamang ay may vision at hindi inaksyonan, walang plano, hindi siya mangyayari.
Ulitin ko, ang isang vision o panaginip o pangarap at hindi ito inaksyonan, hindi tayo nagplano, mananatili na lamang itong panaginip. Kaya dapat i-aksyonan natin ito. Lakaran natin ito in Jesus' name. Pangatlo, characteristic of destiny helpers having the same direction. No, come, let's go to the other. Let's go over to the outpost. Kumbaga, kung ano yung direction ng leader, sige, doon din kami. Susunod din po kami. Kung ano po yung nais ninyo. Ganun din ang ginawa ng Panginoong Hesus sa mga disipulo. Sa pangalan ko, magpapalayas kayo ng mga masasamang espiritu, magpapagaling kayo ng mga may sakit. Ipahayag ninyo ang kaligtasan sa sangkatauhan o sa sanlibutan. At ginawa naman yun talaga ng mga disipulo. Same direction din. Hindi madali, mahirap din, maraming struggle, dahil pagsubok. Pero hindi sila tumigil. May panahon nang iniwan nila si Jesus kasi natakot. May persecution po eh. Pero sana itong point number 4, taglay din natin to. Leaving not his leaders in times of battle. Tanin mo ang katabi mo. Kapag may laban sa buhay ba, iiwan mo ako. Tanin mo ang katabi mo. Go ahead, I am with you, heart and soul, sabi nung armor bearer kay Jonathan. Sana hindi lang yung sa panahon na masaya lang, yung may pera lang, yung may pagkain lang. Sana tuloy-tuloy lang kahit may laban sa buhay. Go lang tayo. Advance natin yung kingdom ng Panginoon. Itong church na ito. At panglima, finishing the task that were entrusted until they've done. In that first attack, Jonathan and his armor bearer killed some 20 men in the area of about half an arc. Ang armor bearer, mas marami pang napatay kaysa kay Jonathan. Ako hindi ako may insecure. Balang araw kung yung mga pastor na sumunod sa akin, mas malayo pa yung naabot nila. Ibig sabihin, pag nalagpasan pa nila ako, matutuwa ako. Dahil naging mabuti kang leader, naging epektibo kang leader. Gaya ni Jesus. Ang sabi niya, higit pa rito sa ginagawa ko ang magagawa ninyo. Kaya napakalaga po na lakaran natin, no? Umanap tayo ng mga prophetic destiny helpers na tutulong sa atin. Gaya nila Joshua, gaya nila David, gaya ng mga disipulo. Kahit wala na si Jesus, nagpatuloy sila kahit maraming pagsubok sa buhay. Ganun din po sa church na ito, no? Sa bawat isang nandito. Lakaran po natin yung destiny ng church na ito, ng Limitless God Church. At sa mga oras na ito, i-dedicate po muna natin ang ating sarili sa Panginoon dahil magkakaroon po tayo ng consecration ng ating sarili para sa patuloy nating i-advance ang kingdom ng Panginoon through this church, Limitless God Church. At sa mga bagong dating po, bagong dalo lamang, walang masama, kilalanin natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay bilang ating Panginoon tagapagligtas. Sumabay lang kayo sa panalangin ito. Panginoong Hesus, patawad po sa mga kasalanan ko. Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon
at tagapagligtas. Ako'y nananampalataya ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Marami pong salamat. Kung sumabay po kayo sa panalangin niya ng pagtanggap sa Panginoon, napakamagandang desisyon po yan na ginawa ninyo sa inyong buhay. At tinanggap niyo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Kahit man mawala kayo sa mundong ito, meron kayong buhay na walang hanggan sa piling niya.